Ladies, nagtataka ka ba kung bakit ginawa mo na lahat? Lahat ibinigay mo para sa kanya, pero bakit nakuha pa rin niyang mambabae? Hello guys. So, ang topic natin for today, mga rason kung bakit nambababae ang isang lalaki. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, eto ating aalamin ang mga dahilan kung bakit nambababae ang partner mong lalaki kahit ibinigay mo na ang lahat. Number 5, ito yung gusto lagi ng bago. Ang partner mong lalaki ay madaling magsawa at gusto lagi ng bago at ginagawa niya rin ito sa mismong relasyon ninyo. So, ang lalaking ito ay prone na maghanap ng panibago, ng bagong babae. Ganun yun, diretsahan na tayo. At madali rin siyang magsawa. Kaya kapag ganito ang natapat sa iyo na lalaki, nako, yan ay hindi mo mapipigilan kasi nasa katawan niya na yan. Kumbaga, yun ang kanyang mindset. Kapag nakakita siya ng bago, ng maganda, ng sexy, tatalon at tatalon siya doon. Kapag nagsawa ulit siya doon, maghahanap ulit yon. Kumbaga, wala siyang kakontentohan. Ito yung literal na sinasabi nyo na hindi makontento. Okay? Yan ang ginawa sa iyo, gagawin niya doon sa isang babae. Kapag nagsawa siya, tatalon na naman siya doon. Kapag nagsawa siya, doon ulit maghahanap ng iba. Kaya walang katapusang cycle yan. Paulit-ulit na lang niyang gagawin niya dahil sa ganyang mindset. Kumbaga, may problema siya sa kanyang utak, sa kanyang pag-iisip. Kaya niya ginagawa ang mga ganyan. Di ba? Maraming nagrereklamo sa inyo na walang kakontentuhan, maghahanap at maghahanap pa rin ng iba. Ito na yon. Okay? So, huwag kayong magtaka kung ang ganitong lalaki ang natapat sa iyo. Ito yung mga lalaki na naghahanap lagi ng bago or tinatawag na novelty. Okay? So, ayan po, ang number 5. Number 4, ito, yung lahi. Alam nyo, meron talagang effect ang genes sa pagiging promiscuous ng isang tao at ganun din sa lalaki. So, kapag i-trace mo yung family background niya, yung pinanggalingan niya, kapag makita mo na, naku, meron ng history sa kanyang family na ganon, mataas ang chances na yan ay namamana or naipapasa sa mga next generation. At kung ganyan ang partner mo, nako, kapag yan ay ng babae, sigurado na isang factor yan. Kaya niya nagawa ang mga ganyang bagay. Kasi nga, nananalaytay na sa kanyang katawan, sa kanyang dugo, sa kanyang genes, ang pagiging ganyan. Okay? So, siguro kapag nasa dating stage pa kayo, dapat inaalam mo kung okay ba yung mga magulang niya, kung wala silang history ng mga ganyang pagtataksil, pambababae, panlalalaki, di ba? At syempre, alam mo, kapag nakikita ng mga anak yung mga pinaggagawa ng magulang, nako, kahit hindi niya nakuha yung gene na yan, kahit hindi niya namana yung kamalasan na yan, kung nakikita naman niya na yun ang ginagawa ng kanyang magulang, nako, yun ay matatanim sa kanyang isipan at maaring gawin din niya yun, di ba? So, napakalaki ang influence ng genes at syempre yung nakikita niyang nangyayari sa kanyang mismong mga magulang. So, ayan po, ang number 4. Number 3, dahil sa effects ng social media. Alam nyo ba na napakataas ang chances ng mga tao na magtaksil dahil sa mga ganitong mga teknolohiya. Yung SOCMED, huwag nyong binabaliwala yan. Kasi alam nyo ba, real talk, dito lahat, karamihan sa panahon ngayon, nag-uumpisa ang mga ganitong mga affair, mga pagtataksil, mga kalokohan. So, never underestimate the power of SOCMED. Okay?
Dito kasi sa SOCMED, andyan na lahat ng tukso. Andyan na lahat ng mga application, mga apps na pwede mong gamitin para sa iyong sariling mga kalokohan, mga gusto mong gawin. Kadalasan yan, yung mga kalokohan na pambababae, panlalalaki, pakikipagkilala, andyan na lahat yan at napakadaling gawin. Okay? Sa mga dating apps, sa mga social media apps, lahat-lahat, naku, punong-puno ng temptation yan. Punong-puno ng mga pwede mong gawin. Napakadaling gumawa ng mga bagay-bagay dyan sa social media, okay? So, kapag mahina-hinang klase, yung lalaki na yan, marupok, mahinang nilalang, siguradong walang patutunguhan yan. Kapag mahilig siyang tumutok sa kanyang cellphone, kadalasan, ang pinagbababaran niyan, ang mga sites na yan, yung mga dating apps, yung mga social media apps na may ino-offer or may mga pagkakataon na makipagkilala sa kung kani-kaninong babae. Ganon yun. Real talk yan. Okay? Number 3. Number 2. Ito, yung ego boost and validation. Oh, alam nyo ang mga lalaki, matataas ang yabang ng mga yan. Ang ego, ang pride, ay talagang sobrang mataas. At alam mo ba, na sa mga ganitong gawain, ito yung isang ego booster nila. Kapag sila ay nagkakaroon pa ng iba't ibang babae, dito sila mas talagang parang pinapakain nila ng pinapakain ang kanilang yabang, ang kanilang ego. So dito, yung validation na hinahanap nila ay ginagawa nila sa pamamagitan ng pambababae. Okay? So, alam mo ang mga lalaki, kapag nag-ipon-ipon yan, mga usapang lalaki, ito, yung isa sa mga pinag-uusapan at talagang yabangan yan, di ba? Tungkol sa mga chicks, tungkol sa mga babae, totoo yan. O alam nyo na ladies, okay? Number 2. Number 1, ito, yung opportunity and temptation. So madalas, ang opportunity na yan ay nangyayari sa mga workplaces, sa mga sitwasyon na talagang may mga tukso, may mga pagkakataon na siya ay na-expose sa maraming kababaihan. Dito na pumapasok yung temptation. At syempre, yung opportunity. Naging opportunity yan kasi nandun na siya eh. Kumbaga, doon sa workplace na yon, doon sa sitwasyon na yon, nako, napakadali na lang para sa kanya na magkaroon ng opportunity para dumiskarte, para makipag-usap sa mga kababaihan. So dito pa lang sa workplace na ito, prone na sa temptasyon. Kaya dito, madalas nangyayari or nag-uumpisa ang mga pagtataksil. Babae man yan or lalaki. Kaya kapag alam mo na ang workplace ng partner mong lalaki ay talagang exposed sa ganitong environment, sa ganitong sitwasyon, siguradong mataas ang chances na siya ay matutukso, na siya ay magkakaroon ng opportunity para gumawa ng hindi ka nais-nais. Okay? Number 1. So, ayan po ang iilan sa mga rason, mga dahilan na ang lalaki ay nambababae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe